Magandang buhay mga bata! Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Filipino 5 para sa Quarter 2, Week 3. At ang ating aralin ay ang paggamit ng pandiwa ayon sa panahunan, paggamit ng pang-uri sa paglalarawan. At ito ay may layunin na pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na magagamit ng wasto ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa kasaysayan at magagamit ang pang-uri sa paglalarawan ng pamayanang kinabibilangan at naitatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto. Ang pandiwa ay may tatlong panahunan. Una, naganap o pangnagdaan, na ang ibig sabihin ang kilos ay ginawa na, tapos na o nakalipas na. Ang ikalawa ay ang nagaganap, na ang ibig sabihin ang kilos ay ginagawa, nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan. At ang panghuli ay ang magaganap o panghinaharap, na ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Nagbabago rin ang anyo ng pandiwa ayon sa mga panahonang ito. Ngunit may isa pang karagdagan na perpektong katatapos pa lamang. At ito ay ang pandiwang kagaganap pa lamang. Ang pandiwa o kilos na katatapos pa lamang na gawin at sa pagbuo ng pandiwang kagaganap pa lamang, ikinakabit ang unlaping ka at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, una, kauupo pa lamang ng binata nang may marinig siyang tawanan. Ikalawa, nakita ng binata na makalat ang tanimang kalilinis niya lamang kaninang umaga. Ang ikatlo, kaalis lamang ng diwata nang magising ang binata. Ang mga halimbawang may salungguhit, ito ay ang mga pandiwang kagaganap pa lamang. Ngayon mga bata, ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. At ang panuto, piliin ang salitang hindi kaugnay ng ibang mga salita sa bawat pangkat. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, mayroon tayong kalye, biyahe, kalsada, eskanita. Para sa ikalawa, mayroon tayong bata, mag-aaral, tindahan, estudyante. Para sa ikatlong bilang, ang mga salita ay ospital, palengke, paaralan, mag-aaral. Sa ikaapat na bilang, mayroon tayong mga salitang hapunan, pasahero, tricycle, pamasahe. At sa ikalima, kita, bunso, trabaho, hanap buhay. Ating sagutan mga bata ang unang bilang. Ano kaya ang salitang hindi kaugnay ng iba pang salita sa bawat pangkat sa unang bilang? Magaling! Ito ay ang salitang biyahe. Ngayon mga bata, kayo naman ang magsagot para sa 2 hanggang 5 bilang. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. At ang panuto ay magbigay ng mga salitang kaugnay ng mga kategorya sa bawat bilang. Gawin ito sa sagutang papel. Una, mga gamit sa panulat. Ikalawa, mga uri ng gulay. Ikatlo, mga uri ng hayop na may 4 na paa. Ika-4, mga uri ng prutas na may mga buto. At ang ikalima, mga ginagamit sa kusina. Ngayon mga bata, ating sagutan ang unang bilang para ang ating maging halimbawa. Ano kaya ang mga gamit sa panulat? Una, lapis. Ikalawa,
ballpen. At ikatlo, pentel pen o marker. Ngayon mga bata ay pagkakataon nyo namang sagutan ang ikalawa hanggang ikalimang bilang. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, isulat kung kagaganap, naganap, nagaganap, o magaganap ang mga salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, kaliligo lamang ni Ate Adela nang mag-brown out. Sa ikalawang bilang, hinahabol ni Katrina ang aling nagtitinda ng mangga dahil bibili siya. Ikatlo, pinagtawanan ni Marvin ang pamangkin dahil tabingi ang pagkakasuot nito ng sunglasses. Para sa ika-4, magluluto si Aling Inday ng paborito nitong paksiw na bangus. At ang ika-5, kumakatok si Aling Edith at nangihiram ng plancha. Ngayon mga bata, ating sagutan ang unang bilang para maging ating halimbawa. At ang may salungguhit na salita ay kaliligo. Ngayon, ano kaya ang aspekto nito? Magaling! Ito ay kagaganap pa lamang or kagaganap. Ngayon mga bata, pagkakataon nyo namang sagutan ang ikalawa hanggang ikalimang bilang. Ngayon ay tumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, sa hanay A, 9 piso ang pamasahe sa jeep. Ikalawa, lahat kami ay nag-ambag para mabuo ang proyekto. Ikatlo, maliit lamang pala ang halaga ng ating binili, kaya may butal pa. Ika-4, sabay-sabay kaming kumakain ng pananghalian araw-araw. At ang ika-5, noong bata pa siya, may paborito siyang manika na lagi niyang dala-dala. At ang may mga salungguhit ay, sa una, pamasahe. Ikalawa, nag-ambag. Ikatlo, butal. Ika-4, sabay-sabay. At ika-5, manika. Ngayon mga bata, ating sagutan ang unang bilang. Ano kaya ang kahulugan ng salitang pamasahe? Tama, ito ay ang sagot na letter A, bayad sa sasakyan. Ang ibig sabihin, ang salitang pamasahe ay may kahulugan na bayad sa sasakyan. Ngayon mga bata, pagkakataon nyo namang muli na sagutan ang ikalawa hanggang ika-5 bilang. Ngayon para sa pagkatuto bilang 5, isulat sa inyong sagutang papel ang pandiwang makikita sa bawat pangungusap. Para sa unang bilang, nagdulot ng malaking baha ang ulan sa buong magdamag. Ikalawa, lumutang sa tubig baha ang mga plastik at iba pang basura. Ikatlo, ang mga kabahayan ay nalubog sa tubig ulan. Ika-4, ang mga sasakyan ay naiwan sa lansangan. Ika-5, itinutulak ng mga tao ang mga tumitirik na sasakyan upang hindi makaabala sa lansangan. Ika-6, isinasakay sa bangka ang mga pangunahing kakailanganin ng mga tao. Ika-7, isinasakay ang mga taong may bahay na nalubog sa baha. At ang ika-8, ang pamahalaang bayan ay maghahanap ng lugar na pagdadalhan sa mga tao. At ang ika-9, maghahandog ng tulong ang Red Cross. At ang ika-10, ang iba't ibang organisasyon ay mangangalap ng pondo upang makatulong sa mga biktima. Ngayon mga bata ay ating sagutan ang unang bilang.
Ano kaya ang pandiwang nakita natin sa pangungusap? Tama, ito ay ang nagdulot. At ang nagdulot, ito ay pandiwa na nasa aspektong pangnagdaan or naganap na. Ngayon mga bata ay inyong pagkakataon namang sagutan ang 2 hanggang 10 bilang. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, banghayin ang bawat pandiwa ayon sa panahonang naganap at panahonang nagaganap pa lamang. Kopyahin ang chart sa inyong sagutang papel at isulat dito ang sagot. Mayroon tayong 10 bilang. Una, para sa pawatas, ito ay labas. Ikalawa, ligpit. Ikatlo, sigaw. Ika-4, bukas. Ika-5, bili. Ika-6, sayaw. Ika-7, lundag. Ika-8, tago. Ika-9, alok. At ang ika-10 ay inom. Para sa nagaganap at naganap, ay atin namang sagutan ang unang bilang. Para sa naganap, ito ay maaring lumabas o naglabas. At para sa nagaganap, ito ay lumalabas o maglalabas. Ngayon mga bata, inyo namang sagutan ang ikalawang bilang hanggang ika-10 bilang. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 7, sumulat ng 2 talata tungkol sa inyong karanasan sa paaralan. Gamitin ang panahunan ng pandiwang naganap o nangyari na. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ngunit sa pagsasagawa natin ng 2 talata, mayroon tayong rubrik sa pagsulat ng talata. Una, ito ay ang nilalaman. Pagsunod sa uri at anyong hinihingi. Para sa baralila, wastong paggamit ng wika o salita. At ang pagbaybay, bantas, estruktura ng mga pangungusap. Makakakuha kayo ng 5 tamang kasagutan kung ang lahat ng nasa rubrik ay inyong masusunod. At para sa gawain naman ng pagkatuto bilang 8, puna ng patlang, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. At narito ang halimbawa. Sa paggamit ko ng panahunan ng pandiwa, isinasaalang-alang ko ang kapanahunan nito. Ito ay ang blank kung nangyari na, blank kung kasalukuyang nangyayari, blank at blank kung mangyayari pa ang kilos o galaw. Ngayon mga bata, binabati ko kayo sa inyong ipinakitang husay at galing sa panonood at pakikinig sa ating video lesson sa asignaturang Filipino. Paalam mga bata at hanggang